Habang si Arthur ay tumapak sa kumikislap na portal sa isang puno, agad siyang nakaramdam ng pagkahilo at bumagsak sa lupa. Mariing nagbulong ng inis tungkol sa kung gaano niya kinaiinisan ang mga teleportation gate. Bago pa man siya makabawi, masiglang tinapik siya ni Tesha at masayang ipinahayag na nakarating na sila. Nang tumayo si Arthur at tumingin sa paligid, nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkamangha. Ang lupain ng mga Elves ay napakaganda, sobrang linis at kamangha-mangha na ni hindi sapat ang salitang pristine upang ilarawan ito. Ang likas na kagandahan, kariktan, at mahika sa paligid ay tunay na nakabibighani. Ngunit ang kanilang biglaang pagdating ay agad napansin. Lumitaw ang mga bantay ng mga Elves, dala ng isang kumikislap na ihip ng hangin at agad silang pinalibutan. Lumuhod ang mga bantay at buong galak na binati si Tesha bilang prinsesa ng kaharian na ikinagulat ni Arthur. Agad na inutusan ni Reyna Miriel ang mga katulong na asikasuhin si Arthur bilang panauhin at ihanda ang kanyang kwarto upang makapagpahinga. Ngunit magalang itong tinanggihan ni Arthur at sinabing mas nais niyang maipaliwanag muna ang mga nangyari sa isang malaking hapagkainan. Formal na ipinakilala ni Arthur ang kanyang sarili bilang si Arthur Lewin mula sa isang simpleng bayan sa kahariang Sapin. Pinili niyang magsalita ng may respeto at karangalan upang seryosohin siya ng maharlikang pamilya sa kabila ng kanyang murang edad. Pinuri siya ni Alduin dahil sa kanyang kaalaman at pagiging mahinahon at sinabing nais nitong marinig ang kanyang kwento. Nagsimula si Arthur na ikwento ang kanyang paglalakbay, bahagyang inilihim ang ilang detalye, ngunit nanatiling totoo sa kabuuan. Ipinaliwanag niyang siya'y nahiwalay sa kanyang pamilya matapos silang atakihin ng mga tulisan. Habang lumalalim ang kanyang salaysay at inabot na sa bahagi kung saan niya nasagip si Tesha, biglang bumigat ang tensyon sa silid. Pagkatapos ng emosyonal na tagpo, lumapit si Haring Alduin kay Arthur, yumuko at taos-pusong nagpasalamat, hindi lamang bilang hari ng Eleanor, kundi bilang isang ama. Ipinahayag niyang nais niyang anyayahan si Arthur sa kanilang tahanan upang makapagpahinga at makapagkwento ng nangyari. Bagamat mahinahon ang kanyang tono, dama ni Arthur na ito'y hindi basta imbitasyon kundi isang utos. Yumuko si Arthur at nagpasalamat. At sa gulat ng lahat, masayang hinawakan ni Tesha ang kanyang kamay at inanyayahan siyang sumama, sabik na ipakita ang kanyang mundo. Habang sila ay papalapit sa engrandeng kastilyo ng mga elf, muling namangha si Arthur. Inaasahan na niyang magiging maganda ito matapos malaman na prinsesa pala si Tesha, ngunit ang kanyang nakita ay lubos na lumampas sa kanyang inaasahan. Sa loob ng kastilyo, napaisip si Arthur sa sarili kung parang napasok ba siya sa isang kwento ng corny na nobela.